Tumpang Ilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Yan, welcome back ulit no, sa ating YouTube channel po mga kababayan. At muli, nandito na naman tayo para magbigay po ng impormasyon sa inyo lahat sa kaganapan dito po sa may West Philippine Sea. At siyempre po mga kababayan, meron tayong damit. Galing po yan sa ating Philippine Coast Guard. Yan, West Philippine Sea po yan mga kababayan. Yan. Yan po yung galing po sa ating Philippine Coast Guard. So nakita nyo naman dyan, meron tayong face-to-face interview po kay G. Tarilla mga kababayan. So ito po mga kababayan, meron akong ibabalita sa inyo ngayong araw na ito. Isa kasing barko ng China, pang naligaw o sinadya ba na pumasok dito sa ating mga teritoryo dyan sa may Catanduanes. Pumasok sa Catanduanes itong isang barko ng research vessel ng China mga kababayan. So hindi natin alam kung yan ba ay naliligaw o sumadya talagang pumasok dyan. So ganun na ngayon kagarapal ang bansang China. Tapos ipagtatanggol pa ng mga pro-China na mga kababayan natin dito ang China na pumapasok dito sa atin mga teritoryo. Lalo na ngayon ito, tingnan nyo po itong mga kababayan, hindi autorisadong pumasok yung vessel dito mismo sa Pilipinas, sa Catanduanes. Wala po siyang kasulatan na pwede siyang pumasok. Subalit ito mga kababayan, hindi natin alam kung naliligaw o sinadya talaga. Ayon dito, hindi autorisadong presensya ng Chinese research ship na nakita sa labas ng Catanduanes. So yun mga kababayan ha, research vessel ng China. Nako mga kababayan, mukhang talagang iba na talaga ang galawan ng China ngayon ha. Mukhang desidido na nasakupin ng mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Pati ba naman sa Catanduanes mga kababayan, pinapasok na rin, no? So ito po ang sinasabi ng ating mga ahensya sa gobyerno na dapat ay suportahan natin ang laban ng gobyerno dyan sa West Philippine Sea. Dahil sa ngayon mga kababayan, kailangan talaga magkaisa tayong mga Pilipino para sugpuin itong patuloy na pananakop ng China dyan sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Yan ang panawagan ng ating mahal na Pangulo sa lahat nating mga kababayan. Magkaisa tayo. Kapag meron po tayong mga nakitang mga barko na may flag ng China, tawag ka agad mga kababayan sa ating gobyerno o sa Philippine Coast Guard para maaksyonan ang patuloy na pamamasok ng mga barko ng China sa ating mga teritoryo. Kasi kawawa tayo mga kababayan. Lagi tayong kinakawawa ng mga barko ng China na ito. Hindi sila sumusunod sa UNCLOS, ano? Kaya ito mga kababayan, malamang may action na rin ang gobyerno sa isang research vessel na ito na pumasok sa atin mga kalupaan. Ayon dito mga kababayan, isang autorisadong presence ng isang Chinese flag research vessel ang nakita sa loob ng hilagang silangang Biga, Catanduanes nito lamang Sabado. Ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sino itong Sabado po siya nakita mga kababayan? So ayon po yan sa atin Armed Forces of the Philippines. Sa isang payag noong linggo, sinabi umano ni AFP na ang barkong Shinko ay unang namataan umano noong Abril 25, 60.9 nautical miles silangan sa Rapu-Rapu Island, Albay. So nasa Albay sa mga kababayan, nakarating sa Catanduanes. Ano ba itong barko ng China na to nag-iikot? So baka mamaya, research vessel, siyempre mamaya tinitingnan niya yung mga karagatan natin kung saan yung mas maraming mga yaman dagat na makuha sila. Nakuha nito ha. O, ayan. So malamang mga kababayan, may action ang gobyerno dito. At malamang ito'y aabangan natin. At abangan niyo po yan mga kababayan kung anong ginawang action ng gobyerno para mapigil ang pag-iikot ng research vessel na ito. So nakaraan daw mga kababayan nang galing po Albay, ngayon nasa Catanduanes na naman. Mukhang nag-iikot ng mga China na to ah. So yun po mga kababayan, no? Tignan nyo naman kung gaano kawalang hiya ang China mga kababayan. Hindi sila autorisadong pumasok
sa ating mga teritoryo pero pumapasok sila. Paano pa kaya mga nakaraang administrasyon? Tingin nyo po mga kababayan, kasi hindi lang yun nababalita eh. Siyempre, alam nyo naman mga kababayan, yung mga nakaraang administrasyon talagang pro-China. So hindi natin alam kung ano ba talaga ang ginawa ng China noong panahon na yon. Kasi ngayon nga na pinagbabawalan silang pumasok sa ating mga teritoryo, pumapasok pa rin sila. Noon pa kaya? So yun po mga kababayan, ito lang ang masasabi ko sa lahat nating mga kababayan na ipinagtatanggol pa ang China. Ganito ba ang gusto nyo mangyari mga kababayan? Sa lahulain ang ating mga karagatan at samantalahin ng mga barko ng China na ito? Ito ba ang gusto nyong makita? Kaya galit na galit kayo na ipagtanggol ng ating mahal na Pangulo ang karapatan natin dyan sa West Philippines, sa mga kalupaan natin, sa mga tsinong gahaman na pagkuha sa mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea, at ginigit pa nila na kanila daw yung ayungation. At ayon pa dito mga kababayan, ibinasura na Department of National Defense Gilberto Teodoro Jr. ang sinasabi umano ng China na meron daw umanong gentleman agreement ang China at Pilipinas. So binasura na po yun mga kababayan. So ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang sinabi po ni G. Tarilla sa lahat po ng mga mangingisdang Pilipino. Pakinggan nyo po ito. At siyempre sa lahat po ng mga Pilipino, pakinggan din po natin ito sinabi po ni G. Tarilla mga kababayan. Full of government approach ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung saan to the National Task Force West Philippine Sea, inatasan niya ang Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magkaroon ng tinatawag nating rotational deployment. Dahil dito, na-encourage na ang ating mga mangingisdang Pilipino. At alam kasi nila na ang ating national government cares about their welfare. Kasama dito yung pagbibigay ng fuel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mas mapahaba ang pag-stay nila dito. Kamakailan lang, last week, we were able to drop payaw in Rosal Reef para mas matulungan natin ang mga kababayang Pilipino. So there are a lot of projects and programs being implemented now under this administration para suportahan ng mga kababayan natin mga isda. Kung kaya mas na-encourage sila na mangisda muli at of course they already feel the safety with the commitment of President Bongbong Marcos na magdi-deploy tayo ng mga barko from the Coast Guard and also for the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, yun po mga kababayan. Ganun po ang pangalaga ng ating mahal na Pangulo sa lahat po ng ating mga mangingisda. Nag-deploy po sila. Nag-rotation po ang BIFAR at ang Philippine Coast Guard para mapangalagaan po ang ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Kasi alam niyo naman po mga kababayan, kapag wala po ang presensya ng Philippine Coast Guard, BIFAR dyan sa West Philippine Sea, ay talagang hinaharas sila ng mga barko ng China, hinaharang sila. So okay naman po ngayon mga kababayan, dumadami na ang ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea dahil sa patuloy po na suporta ng gobyerno sa ating mga mangingisda. So ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo? Siyempre hanggang dito na lang, salamat po.